Ayan guys, chine-check namin ngayon yung ano, bubong kung ilan ang papalitang yero. Yan. Dito na tayo sa Kaibiga guys. Ayos na to, Chef, para hindi na traffic doon, ano. Magkakaroon yung auto, maganda. Okay. Okay, thank you. Ang tamad mo talaga. Ang tamad mo talaga, Waray. Alis kayo? Alis kayo? Alis kayo? Magmumotor? Bubuka? Yeah. Uwi muna ako sa bahay mga kawangbo. Susunduin ko yung anak ko, hatid ko sa school. Huwebes nga pala ngayon mga kawangbo. Huwebes ba? Diba? Tignan natin. Biyernes. Biyernes. Biyernes tayo ngayon, alas 6:35 ng umaga. Bukas na pala yung ano. Bukas na pala kami magkikita ni Tatay Taxi. May pupuntahan kami bukas mga kawangbo. Sana matuloy. Ako pupunta rin yata sila Kabungod at kasi Kabugoy. Yung dalawang magpinsan. Sana hindi umulan bukas para maganda ang biyahe ko. Agahan ko na lang bukas na umalis. Para hindi ako pwedeng magmadali. Gandahan ko. First time kong pumunta ng Tanay. Kung matutuloy. Hindi ko pa kabisado yung daan doon. Kaya mag-Google Maps na lang ako. Tawagan ko na lang mamaya-maya si Idol Kabungot. Kung matutuloy ba talaga sila. Hindi ko alam kung anong gagawin doon guys pero ang sabi ni tatay daw, parang adventure yung motor na 4 na gulong magti-trail. Hindi ko pa alam kasi hindi pa naman ako naka-drive nun. Hindi ko alam kung marunong ba ako nun. Tignan na lang natin bukas. Sige, puntahan ko muna yung anak ko sa bahay. Kaya mo na. Ha? Lobat? Hindi naka-charge yung kagabi. Dapat nag-charge ako eh. Dapat sinarge mo na lang sa Huwag mo nang dalhin kung walang charger. Dapat kasi may power bank ka eh. Kailangan yan, power bank. Nasaan ba yung power bank mo? Hindi naman yan gumagana. Meron doon power bank ka. Anong power bank?
Andun, mamaya, iabot ko sa'yo. Hindi ko magana yung power bank na binigay mo sa akin pa. Ba't hindi gumagana? Ay, bago-bago yun. Meron dun eh, hanapin ko lang. Dapat kasi kailangan ng power bank. Masisira yan pagka nakaligtaan mong i-charge ng 2 araw, tapos gano'n na naman ulit. Dapat huwag mong hayaan na lubat talaga. Kumain ka na ba? Marami kinain mo. Thank you. Anong oras ba talaga kainan nyo? Alas 11? Anong lunch? Yung lunch? Ha? Sa susunod, pag nalipat na tayo dyan, hindi ka na gano'ng mahirapan. Pwede ka nang pumunta sa tindahan pag nagugutom ka. Ingat ka lang sa pagtawid. Yung malapit-lapit na sa tindahan yan. Nililipatan. Maawa ka dyan.
hindi marunong tumingin kaliwat kanan. Ang batang yun. Dapat ikaw, pag tumawid ka rin, tingin muna kaliwat kanan. Eh mo yung batang yun, no? Sing edad mo lang ata yun, pero nakatanga-tanga pag tumawid. Slow motion pa. Tapos hindi nakatingin sa isang way lang tinitignan. Alam mo nang hindi na safe ang panahon ngayon. Masyadong nakakatakot na rin. Talaga nangyayari sa bansa natin. Nakakatakot na namang lumabas-labas. Yung presidente na gumagamit ng kamay na bakal, pinakulong naman nila sa Dahej. Ay nako, yun pa maganda sana eh, para masupil lahat ng mga masasamang tao. Ay natatakot din ako para sa anak ko, mga kawangbo. Bahay pa naman to. Hindi na naman tayo safe ngayon eh. Kaliwat kanan, kanto-kanto, nagbibinta na naman ng droga yung mga koloko eh. Dati, nung panahonan ni Tatay Digong, wala naman yan. Takot na takot yan. Sino pa yung lumalaban para sa kaayusan ng ating bansa, yun pa ang sinilipan ng kalaban na human rights. Tignan mo ngayon ang nangyayari sa ating bansa. Totoo sa human rights na yan, hindi naman nila nabigyan ng tulong lahat ng mga naabuso, kunyari kuno. Ano, ingat ka dyan. Tira na lang kitang pagkain mamaya. Okay. Ingat ka dyan. Balik na tayo sa tindahan, mga kawangbo, para makapagkape. Eh, marami na naman tayong pamimilhin mamaya, mga kawangbo. Tapos meron na naman chichikin ko mamaya yung bahay, kasi titilipin daw nung panday kung i-estimate daw niya kung ilang yero magagamit at saka plywood para sa dingding. Gastos na naman yan, mga kawangbo. Wala na nga tayong pera. Talaga problema na naman. Tumal ngayon, mga kawangbo eh. Krisis ngayon ang nangyayari. Tapos magtataas na naman yung gasolina. Dahil sa gera ng Iran at saka Amerika. Kita lang tayo mamaya, mga kawangbo, pag nasa tindahan na ako.
tanghali mga kawangbo, pupunta ako sa bahay ng yung papagawa. Titsikin ko. Tatanungin ko rin yung panday kung ilan talagang may estimate na yero. Saka kahoy. Kasi siyang nakakalam kasi niyan kung ilan ang magagamit na kahoy. Ilang kilo ang pako. Ano pa, bulkasil o ano man, basta kung ano kailangan niya. Dito na tayo sa parking. Ayan guys, chine-check namin ngayon yung bubong kung ilan ang papalitang yero. Yan. Ayan yung panday, oh. Ano yung dulo na yan? May pag-asa pa ba yan? Parang wala na rin, oh. Ano ba yan? Plastic? Kasi dito may malaking tulo din sa hagdan eh. Oo nga. Kasi ang daming upos, no? Doon siguro galing yan. Diyan natin natapon. Yan. Parang wala na yung pakuan niya, no? Lumulundo na. At yan. Pero yung alulod niya, okay pa yan. Bagay, antik na rin talaga itong yero na to eh. Oo, tagal na yan. Kung ilang taon na siguro itong bahay na to, yan na rin yung yero na yan eh. Tingin mo parang sinaunang yero pa yan, oh. Makapal pa ba, manipis? Wala na, makapal siya pero... Na ano na talaga, bulok na. Parang may tumubong doon, oh, barado siguro. May tumubong mga damo. Ingat ka lang. Baka tumuloy. Kung matindi ito guys, yung palitanan. Yung yero, Parang palitanan lahat. lang, Mga ilan? 5. Para yung... Kasi dugtong yan eh. Oo. Bili tayo buuan. Abuuhan. Buo na siya tapos yung... Diba, kalate yan. Dito kayo lalagay sa mga kabilaan na walang yung sira, tatanggalin ko papalit ko yung iba dyan. Alin bang dito mo yung bago na lang. Para sa kwarto. Siya pwede rin ba? Dito palit natin. Oo. Dahil 5 piraso lang. Ako na bahala sa kondon. Pag may makita naman ako, ipapalit ko lang naman yung basta para natin ang bulk kasi makapal pa yung hero eh. Oo. Kung meron pang makakuha. Oo, maka-review pa tayo dyan. Oo. Sige. Limang mahaba. Anong size yun? 14. 14. Tapos bulkasil. Tapos pako ng hero. Tsaka Ilang kilo? 1 kilo lang. Pako. Tapos yung bulkasel, Isang lata lang yun. maliit lang. Tapos 2 kahoy na pamakuha natin. Ng 2x2 lang. Dalawang haba. Oo. Ang sukat nun, 2x8 lang yun. maliliit ba ito? Oo. Para doon sa bulok. Okay, dito tayo sa bahay ngayon. Magluluto muna ako ng beef tapa at saka magsaing na rin ako ng kanin to. May pambaon sa anak ko. Kilang kaya sa? Maglalagay muna ako ng mantika. Kunti lang.
Yung oras natin ngayon guys is 9:40 na ng umaga. Lutuin lang naman to, saglit lang naman to. Saglit lang naman maging lutuan ito guys. Kailangan dahan-dahan lang yung apoy para hindi siya mabigla. Hindi yung sunog hilaw. Dahan-dahan lang siya. Kailangan halu-haluin mo kasi madali siyang madikit sa kawali eh, masunog. Kailangan mo siyang halu-haluin. Ito siya guys, oh. Dahan-dahan lang yung apoy niyan para hindi siya sunog. Sa bukas nga pala guys, magkikita kami nila Tatay Tatsuki, ni Ma'am Jean, Kabungot, Kabugoy. Punta kami Tanay. Bali agahan ko na lang bukas kasi hindi ko pa alam yung ano eh. Ang sabi ni Ma'am Jean sa akin, yung location is Puerto ano ba yun? Tignan ko nga. Yung text ng Puerto San Andres, Tanay Rizal. Yun lang ang nilagay. Puerto San Andres, Tanay Rizal. Malapit daw sa Sangab Cave. Hindi kailangan ko pa itong hanapin pagkarating ko ng Puerto San Andres, Tanay Rizal. Hindi ko alam kung pangalan ba ito ng barangay o ito mismo ang pangalan ng pupuntahan namin. Okay pag ito para wala nang ligaw guys. Agahan ko na lang bukas para hindi ako maghahol sa oras. Ganun ako guys, dahan-dahan lang ako pag first time kong bumiyahe ng Tanay Rizal eh. I-Google Map ko na lang siya para sigurado. Okay guys, tignan ko muna itong niluluto ko.
Tapos guys, yung panday nga pala kanina, dumating, inestimate niya yung yero, kung ilan ang magagastos sa yero, tapos yung kahoy, mga pako, bulkasil, lahat na para isang baklas kabit na lang siya. Inestimate lang naman niya kanina, siguro by Monday o bukas magsisimula siya. Hindi ko alam. Tapos may lakad pa naman ako bukas. Yun nga, pupunta tayong Tanay. Hindi bali na. Bahala na bukas. Mag-uusap na lang kami ni Mrs. Medyo crisis pa naman tayo ngayon dahil matumal po ang tindahan, guys. Di bali na. Update ko na lang kayo bukas kung matutuloy ba ako ng Tanay Rizal bukas. Update na lang tayo. Ito, malapit-lapit na rin to. Basta dahan-dahan lang yung apoy, masarap ang pagkaluto niyan. Kasi pag bigla, malakas ang apoy kasi guys, sunog siya, tapos medyo, ang gitna medyo sariwa siya. Ang mangyayari sa lasa, mapait na parang half-cook. Pagka nagkaroon ng sunog, hindi tulad ng dahan-dahan ng apoy, masarap siya, lutong-luto yung ilalim, tapos sakto lang yung pagkaluto sa kulay brown lang siya, hindi siya yung medyo may parting sunog, may parting yung parting nangingitim na tamis, yan, mapait yun. Ito, okay to, basta dahan-dahan lang. Yung sinahing natin, yan, pakulo pa lang. Mamaya-maya, maghatid na tayo sa anak ko ng pagkain. Paborito niya rin to, tapa. Kahit tapsilog nga lang kakainin niya sa lunch eh. Ayos na. Paborito niya yung tapsilog. Pag minsan, pag tinatamad na magluto, pag hawal na sa oras, bibili na lang ako dun sa kanto, yung kinakain na namin minsan ng tapsilog. Masarap din yung luto nila, matagal na yun sila na nagluluto ng ganun. Taga Batangas sila eh. Taga Kalatagan, Batangas. Kalatagan nga ba? O Lian? Lian nga. Magkalapit lang naman yata yan. Mas nauuna ang Lian. Sunod Kalatagan. Kasi nung pumunta kami ng Kalatagan, galing kaming Nasugbo sa Bukana, nila Idol Japper. Una namin dinaanan yung Lian guys eh. Bayan ng Lian muna, tapos sunod Kalatagan. Eh guys, update na lang tayo mamaya pagka naghatid na ako ng pagkain sa anak ko. Hey guys, ready na ang pagkain ng anak ko. Ulam, kanin, kutsara, yung lunch bag, cellphone niya, dyan lang yan. Bawal sa school. Yan. Hatid ko muna to. Bibihis muna tayo. Guys, hatid ko lang tong pagkain ng anak ko.
init. Tama ka ngayon magpalit ng bubong. Ang bahay, walang ulan. So hindi pa nasisimulan guys. Makikita nyo naman yun pagka nasimulan na kasi iba-vlog ko yun. Kasi nag-prepare pa lang ng pang mga gamit, materyales. In-estimate lang kanina nung panday kung hanggang dito ang abutin. Saka yung bibili namin yung 14 ng sukat. Yung wala na raw putol-putol. Sabi ng panday. Kaliwa na tayo dito sa kanto. Traffic na naman pa uwi. Talaga guys, pag nagsabay-sabay yung mga container truck dito, madalas dumadaan kasi dito mga container marami kasi mga bodega rito, warehouse. Magsabay-sabayan, saka mayroong papasok sa mga warehouse. Sigurado sinaga ako mga kasada yan kasi pag lumikoras yan eskwala. Kaya nasasarado yung kalsada. Niya papalabas ng bodega talagang pipinding kami. Mga truck pa yan. Oh,
Napaka-traffic talaga guys pag nabara dyan sa kalsada. Yung malalaking ano na yan. Truck. So, lapit na tayo guys. For now, kailangan mo muna, yung mga ito mga magiging doon, kailangan malaman ninyo and mamaster ninyo before kayo lumabas ng school. Thank you. Kasi gusto ko kayo maging professor sa best. Yung nakikita mo yung professor sa best. Kasi gusto ko kasi Okay, balik na tayo ng tindahan guys. mas pumapantay. Mas pantay sa labas. Ayoko mapantay ko kayo doon. Oh, anong ginagawa? Hinarang niya muna yung sasakyan niya. Nag-cellphone saka umayos eh. Oh. Hindi mo na inayos ang parada ng cellphone niya. Ano nga, tapos sabay hindi mo na inayos ang parada, sabay saka nag-cellphone.
Saan? Dito sa bandang kaliwa? Saan? Yan. For standard din. Harap yan. Alas lang ba din yan? Alas lang? O meron pang mas makapal din? Ako lang yung order. Magkano ang ganyan? Ibig na 40 na mahaba. 14. Akala ko ganito. 260. 160. Akala ko ganito. Yung ganito. 12 lang pinakamahaba. Yung ganito nyo. Pag 12, 12 niyan, 800. Yung 12. 14. Walang ka 14 na. Ay, yun lang, no? Yan ang bago. Yan ang bago, no? Kasi pag yan, mag-iiba yan doon sa ano eh. Mag-iiba. Pag yung ganun ang kukunin mo. Pero meron din 14 sa mga ganito. Oo, kaso lang yung order na boss. Ayun, yun. Mga 3 piece to 4 piece. Akala ko ganito yung Kaso ano lang, niya mas eh. malapad yan. Yung lapad yan, kasi lapad na rin yung ganyan. Oo. Alanganin yung 12 eh. Yung ganyan. Kasi makitid yan. Kasi ganito yung yero namin, eh. Pwede ba i-match yan? Hindi. Kailangan ganyan lahat. Oo. Okay lang po. Eh kasi pag ganito lang yung sinabi nung... Ganyan lang, no? Pag pero meron siyang 14. Kaso lang yung order natin. Saglit lang din yun. Saglit lang din yun. Saglit lang din yun pag order. Mga 3 days. 4 days. Naku po. So, depende nga. Kung may nakapila na sasakyan doon. Opo, ako. So, lang pag ano talaga, yung talaga ano. Magkano ganun? Marias lang yun, 1 to 60. Ah, pareho lang. Kasi Pareho. ito kasi lapad din yan sila ito. Ito parehas na sila ng lapad. Ito makitid kasi ito. Tibay kasi ito. Matibay kasi ito. Pagdating sa atakan, kasi mas maraming bungkol siya, mas matigas. Kaysa dito. Oo, yan, 6 na bungkol lang. Paano ba kayo nang? Tingnan na. Kanal. Ano? Balik na lang kami boss ah.
1,260. Yung 14 yun. Yung 14. Pag yan, 12, 800. Kasi sinukat niya kanina, 14 eh. May bitin sa bubong pagka 12. Ha? Sinukat kasi nung panday kanina, 14 yung haba. Kasi kung kukuha siya ng maiikli, pangit, magputol-putol na naman eh. Sabi niya, gusto niya yung isang diretso na lang. Punta tayo? Ha? Canvas muna kami ng yero doon guys. Ang 14 ng haba 1 to 60. Kamahalan din talaga. Hindi ko alam kung doon na lang kami kay Ninang magano. Mas mura siguro kay Ninang. Magkano yung sinabi mo kay Ninang? Anong lapad? Huwag nga, mahirapan nga yung panday noon. Kasi mahirap paglapatin yun eh. Bawat kanto niya eh. Bawat gilid eh. Yung gusto mo, buuhin mo na lang. Tayo sa Kaibiga guys. Magandang nangyari dito guys sa kalsada na to eh. Doon sa kanto, yung papuntang Mindanao Avenue sa C5 saka papuntang Novaliches. Dati kasi kabulbuhol kami dyan eh. Kasi pag yung darating yung galing C5 galing Mindanao Avenue, dyan naipon dyan sa kanto, ay imbodo na siya. Kaya ang nangyari ngayon, nagkakaroon sila ng U-turn, mas maganda na rin. Kahit paano, naibsan yung daloy ng traffic, medyo gumaan-gaan. Katulad nung dati, halos walang kalawan. Kailangan mo nang mag-U-turn dito. Napalayo konti pero okay. Okay lang dahil at least nakakatulong sa traffic. Imbudo talaga dito guys eh. Malaki ang daan doon sa C5. Pagdating dito maliit. Kaya pag yung bulusok ng sasakyan galing doon, naipon. Yan, yun yung
tinuro ko sa inyo guys. Kaya mag U-turn tayo dito. Kailangan natin para gumaan ang daloy. Ayos na to, Chef, para hindi na traffic doon, ano? Magkakaroon yung U-turn, maganda. Okay. Okay, thank you. Kasi embodod yan eh. Yung volume ng sasakyan galing dito, pagdating dyan, tapos yung galing ng bayan, maipon talaga dyan. Kaya traffic halos walang galawan, abot hanggang bayan ng traffic. Kaya ngayon medyo okay na oh. Hindi mo na kailangan dumiretso, yung galing dito makaano ka na dyan. O, kailangan mo na mag U-turn. Yung papuntang bayan hindi na maabala, o, tulad nyan. O, hindi na tayo maabala. O, tuloy-tuloy na tayo. Yung pag hindi ginawa yan, tayo na-trap pa rin doon. Andun pa rin tayo hanggang ngayon, na-trap sa traffic. Dahil siyempre yung galing C5 papasok o nakaharang ngayon sa kalsada. Tama yung ginawa na yun. Tama lang yun. Magpagasolina muna tayo guys. Okay guys, tapos na tayo magpagas. Magpagas na tayo. Tuloy na tayo ng bayan. Kasama ko nga pala si Wang Bumisis. Dap-dap bigat sa motor mamaya. Punong-puno kami mamaya. Ah. Okay. Saan? Anong karirahan? Anong bituka? Marilaki. Yun nga, madadaanan ko nga yun. Madadaanan ko yun. May bago ng pangalan yun eh. Ang tawag nun, parang nakalimutan ko. Mamaya, search ko na lang mamaya. May bago ng pangalan yun eh. Pero kilala pa rin siya sa ano, Marilaki. Ang meaning ata niyan eh Marikina, Rizal, Laguna, Quezon. Parang yun tama. Eh, correct nyo na lang guys. Pasensya na. Hindi ako si Kuya Kim eh. overtake na ako, sabay kakating eh, walang signal eh. Kamote! Overtake na ako, sabay yun o, yung naka-flip na yan, ayos ka. Oh.
signalated. Meron yan. O, di pag wala, kare-kare. Kare-kare. O, kaya papaitan na kambing. Papaitan na kambing kung wala. Kasi pag kare-kare, ako may bagoong. Baka mga tina naman ako sa bagoong. Oh, umarang na naman agad to. Kaya ang luwag-luwag doon, oh. Hindi ka pa nga naman kasi makakapasok eh. Yan, pumasok ka na. Ala, abol-bol na. Oh. Umarang kasi kagad to eh. Lapan lusutan siya eh. Oh, ano ngayon yan? Mga gunggong ang putik. Ay, naku. Sarap pitikin yung mga tainga eh. Wala pa siyang lulusutan eh. Hinarang kagad, inabala na kami. Ay, naku, nangyayari. Ano ba nangyayari sa Pilipinas? Mahal kong Pilipinas. Ano ba nangyari? Bumalik na naman yung mga matay tao, pati mga riders. Nako, Diyos ko, Mariosep. Parang nakakatakot na namang lumala sa gabi. Nakikiramay nga pala ako doon sa movie driver na sinaksak ng walang awa nung hayop na yun. May maliit pa na anak yun, tapos ganun ang ginawa. Kung ako lang pa, ano yun guys, payag ako ibalik yung death penalty. Aso, tumututol yung CHR eh. Yan, tulad ngayon, CHR. Nawala na yung mga adik-adik, mga droga na yan. Takot na yan noon kay Tatay Digong. Bumalik na naman ngayon. Ako, wala na talaga tayo. Buong Pilipinas, isang bangag na. Bangag. Lalo pag nagsalita si Claire Castro, nagpapakyut-kyut pa sa kamera. Ayop na yan. Hindi niya alam, nahirap-hirap na yung mga taong bayan. Siya, nakukuha pa niyang ngumiti. Pag nakaharap na sa kamera si Claire Castro, nakukuha pa niyang ngumiti. Hindi seryoso ang muka. Makakangiti pa ba siya kasi paldo-paldo siguro siya sa pera ngayon. Eh yung mga taong bayan hindi na makakangiti sa hirap ng buhay. Sila lang, yung mga may mga mali-malita. Pambihira. Pag dumating yung panahon na umulan na naman ng halos isang linggo, maalala na naman yung flood control. Pag bumaha na naman ng sign, ako talaga nga naman apektado tayong lahat guys eh. Kung ano man nangyayari sa ating bansa, sila hindi nila ramdam yun. Hindi nila ramdam yun kasi marami silang pera, galing sa napaw. Kaya kami mga lumalaban ng patas, yun pang nasasawi. Ako, ako'y nakikiramay din sa movie driver na yun. Condolence po sa pamilya. Tapos yung nabalitaan ko kay Kaotoy na ipagbabawal yung camera, pagbabawal yung parang nagsisilbing protection na rin tong camera eh. Body cam na yan eh. Alam mo guys, kung kaya lang ng lahat halos bumili ng mga action cam, baka lahat bumili na eh. Dahil protection din yun eh. Pagdating sa mga investigasyon, nandyan na kaagad.
Di na kailangan humanap pa ng mga kung ano-ano pang mga ebidensya. Maliban na lang kung yung hindi kita doon, maghanap ng mga CCTV footage. Malaking tulong ito, tapos pagbabawal na naman daw ng LTFRB. Yun ang sabi sa akin ng kautoy, pagbabawalan silang mag-vlog. Hindi naman nakakaabala, nasa helmet lang eh. Mas nakakaabala pa nga pag tumingin ka dun sa cellphone, sa mapa eh. Eh pag itong camera, habang nagsasalita ka lang, nakatitig ka lang sa kalsada eh. Diretso lang yung tingin mo. Kaya hindi siya nakakabala para sa akin. Dapat pinag-isipan mo na yung batas na yan. Eh, dagdag kita nga na nga yun sa ano, habang kumikita sa bayad ng pasahero, may extra din doon sa vlog. Eh pwede naman daw mag-vlog pagka walang pasahero. Eh mananawa din yung manonood kung puro ikaw na lang din ang nagano, walang ibang makikita dyan. Eh, mas nakaka-distract pa nga yung pagtingin mo dun sa cellphone, dun sa mapa nakalagay dito. Eh, hindi nakaka-distract yung cam. Alam nga naman ipagbawal din yung cellphone, eh doon lang umaano ng maasa din yung rider natin na matuntun yung location na pagbababaan nila ng pasahero. Hindi, minsan mayroong batas na talaga sa atin na hindi na, parang hindi na pinag-iisipan ng maayos. Mayroon mga maliliit na batas, napapatupad agad. Kasi nakaka-traffic eh. Oh. Oh. Sira na talaga siguro yung meron din to sa atin ah. Meron din yan sa atin. Meron. Yan, Sugar Daddy, doon kala hilira ng laundry. Laundry ng anak natin eh.
tamad mo talaga. Ang tamad mo talaga, Waray. Siyempre, shout out. Bukas punta kami ng ano, Tanay. Oh. Tanay Rizal. Wala Rizal, Lakabungot, Kabugoy. Oh, Tatay Tatski. Kanino yun? Doon sa may ano, San Andres, Puerto San Andres, Tanay Rizal. Ano ako marunong motor eh. Ha? Sige, sige. Guys, alis na tayo. Dinaanan ko lang yung embutido rito. Yan o. Ang init pero biglang kumulimlim. Tayo dyan. Ah. Okay. Alusot. Pauwi na tayo guys. Traffic na naman. Dito tayo dadaan sa Millionaires Village guys. Tagos nito General Luis. At nasa General Luis na tayo, tuloy-tuloy na yan hanggang sa amin. Walang mag-traffic. Dito na tayo sa Vista Verde guys. Jollibee, Vista Verde. Ay, diba? Kawawa talagang motor pag punong-puno tapos ano pa? Kawawa yung siyak to. Nararamdaman ko lumalaguntok ha. Nakapalit ko lang yan. Napapagawa ko lang yung siyak ko sa unahan. Tapos yung sa likod nagpalit na ako ng siyak. Pangalawang palit yun kasi nagsumabog na yung stock eh. Maraming saldak oh. Kawawa. Dahil sa kalsada natin puro lubak-lubak. Guro guys, dito na lang natin ito tapusin. Malapit na rin ako. Bago ko tapusin yung vlog ko, nais ko muna magpasalamat kay Idol Japper Sniper saka kay Mrs. Sniper. Siyempre, pag wala sila, wala rin tayong YouTube channel. Pati kay Idol Kabungot, pasalamat din ako. Good luck nga pala bukas Dol. Mag-ingat kayo sa biyahe. Makikita rin tayo bukas. Pati kita Bukoy, makikita ko na. Salamat din ako sa Team Bunggong. Saka kay Boss Dick, napakasulit. Mag-ingat po tayo palagi. Mag-ingat tayo lahat. God bless us all. Bye-bye. Isang mabait na tao, walang inaatrasan na bigat sa isip. Kahit anong problema sabak lang, laging nakangiti kahit pagod na ang dibdib. Dakilang magulang, unang gising, huling tulog para sa pamilya. Lahat kaya niyang isugal, mabait na kaibigan. Laging sasalo sa'yo kahit saan magpunta. May kasama ka